At ngayong Biyernes sa abot kamay na pangarap, hindi nga mapakali itong si Moira na maibalita sa kanya kung napuruhan at natira na ba daw itong si Dax. At dito nga pabalik-balik itong si Moira na nagtanong dito kay Ninang kung nagtagumpay ba itong kanyang hitman na ipapatumba itong si Dax Hanay. Dito nga na ibinalita ni Ninang kay Moira na hindi daw matumba-tumba dahil may kausap daw itong mag-ina. At dito nga na nagtataka itong si Moira na kung sino ang mag-ina tinutukoy nito at kung sinabi ba ang pangalan. At sumagot itong si Ninang na kinakailangan pa bang tanungin kung anong pangalan at kung anong itsura. At dito napaisip itong si Moira na baka itong ang si Lynette at si Annalyn. At dito naman ang hiram ng cellphone itong si Moira upang tawagan nga itong kanyang anak. At dito na tinanong ni Moira itong si Zoe kung nasaan ba daw itong dalawa na sina Annalyn at Lynette. At inutusan ni Moira itong si Zoe na alamin daw kung nasaan ang mga ito. At sumagot ito si Zoe na idadagdag pa ba daw niya sa kanyang problema ang dalawang iyon na may iniisip na siya at tungkol nga dito kay Dax. At dito na sinabi ni Moira na wag na daw intindihin itong si Dax dahil ngayong araw na ito ay hindi na daw ito masisilayan ng mundo. At dito rin na nagtataka itong si Zoe na kung bakit ano nga ba ang posibleng gawin ng kanyang ina na nasa loob nga ito ng kulungan. At dito naman na sinabi ni Moira kay Zoe na wag daw mag-alala dahil makakalabas daw siya sa kulungan. Samantala, dinalaw naman nila Aling Susan at Diyosa itong si Mildred at dinalhan pa ng mga pasalubong at mga pagkain. At dito nga nanasiyahan itong si Mildred kaya nasabi niya dito kina Chang Susan at Diyosa na itong si Tanyag ay kakaiba dahil mainutusan na itong ipapatumba kaya muntik-muntika na nga itong matsugi dahil sa inakala ni Madam Lutos na siya nga ang tinutukoy nito na inutos doon kay Ninang na ipapatumba ni Tanyag. At dito nga na tinanong at kinulit ni Chang Susan na sabihin na dito sa kanya dahil kung hindi ay hindi na makakatikim ng paboritong bilo-bilo itong si Mildred. At wala na nga nagawa itong si Mildred kundi sabihin dito kay Chang Susan na ang inutos ni Moira na kanya ipapatumba ay isang kanyang star witness na nagpapangalan na Dax. At dito nga nagulat itong si Aling Susan at Diyosa. At dito na sinabi na baka madamay itong sina Annalyn at Lynette kaya agad na tumawag itong si Aling Susan kay Annalyn. Subalit putil-putil naman ang linya at hindi niya nakausap nang matagal. Subalit ay alam ni Chang Susan. Nakikitain nga nila Annalyn at Lynette itong si Dax Hanay kaya nag-aalala ito na baka mapahamak ito. At hindi nga nagkamali dahil pagbalik ni Annalyn doon sa kanyang ina ay hiniram niya ang cellphone ni Lynette dahil sa may kailangan daw silang malaman at tawagan ulit ni Annalyn ng kanyang lola Susan. Subalit hindi pa nga nakatawag ay napansin na itong si Dax dito sa waiter na nakaharap sa kanya at may binubunot na baril sa ilalim ng tray. At dito nagulat at sinabi na kinakailangan daw nilang dumapa at tumakas na. At dito naman na kinuha ni Dax itong si Annalyn bilang hostage upang pangharanga sa kanya. At hindi nga nakatakas itong si Dax dahil binaril nga ito sa paa at kinuha naman ang pagkakataon dito ni Annalyn na makatakas. Kaya agad na humalsig itong baril na hawak nga dito ng hitman at dito naman nakuha ni Annalyn at sinabi ni Dax na kung mapapatay daw siya ay makakalabas itong si Moira. Kaya dapat unahan na ni Annalyn itong hitman at tapusin ito at nagdadalawang isip pa itong si Annalyn kung anong kanyang dapat gawin hanggang sa may mga dumating na nga ng mga pulis at tuluyan na huli itong inutusan ni Ninang na ipatumba nga itong si Dax Hanay kaya hindi nga natuloy at agad naman natimbog at pinuntahan agad ni Carlos at Lynette itong nasabing tao at sinasabi niya dito na alam daw nila na si Moira ang nagbutos sa lalaking ito at hindi nga sila magtatagumpay at mabubulok na sa kulungan itong si Moira. Yan ating pakatutukan mamaya sa abot kamay na pangarap.